Update pa rin po tayo dyan sa may Department of Justice. Tinitiyak po ng naturang ahensya. Natuloy pa rin po yung trabaho kasabayan ng mga hinaing or sa kabila po yan ng hinaing ng publiko doon sa malawakang pagbaha. Doon, bunsod po yan ng mga palpak ng mga flood control project o mga nabunyag na mga ghost flood control project. Yung mga kontraktor, meron din pong paalala sa kanila ang Office of the Ombudsman na gawin daw na may kalidad at epektibo ang kanilang ginagawang mga trabaho. May report dyan si Bombo Grant Hilario. Inihayag ng Office of the Ombudsman na makatitiyak umano ang publiko na tuloy-tuloy pa rin ang kanilang pagtatrabaho sa kabila ng mga pag-ulang nararanasan. Sa isinagawang pulong balitaan ng Tanod Bayan kamakailan, sinabi ni Assistant Ombudsman Miko Clavano na ang kanilang pagharap sa media ay upang ipakita na rin sa publiko na hindi nahihinto ang kanilang trabaho. Layon din anya nila na may pagbigay alam ang patungkol sa mga isyo o kasong kanilang hinahawakan may kaugnayan sa manumalyang flood control projects. Magugunitang nitong nakarang Lunes ay biglang bumuhos ang malakas na ulan dulot ng hagupit ng habagat na siyang nagresulta sa agarang pagbaha ng mga lugar lalo na dito sa Kalakhang, Maynila. Alinsunod dito hindi ikinaila ni Assistant Ombudsman Miko Clavano ang nangyaring pagbaha na bunga ng palpak na mga proyektong flood control ng pamahalaan. Yes, correct. Yes, sir. So we came out with the press conference to show the public that we are still doing our work despite everything that is happening. We wanted to apprise the public on the individuals and the cases that they are facing so that the public is aware and apprised of the case status and development in each case. Malala talaga yung experience nating rainfall. In a span of 5 hours, we experienced half already of the rainfall that one of the worst typhoons brought to us, yung Typhoon Ondoy. And we saw immediately the effects of ineffective flood control infrastructure. Kaya naman pinaalalahanan ng Office of the Ombudsman ang mga tao o contractors na gumagawa at nangunguna sa mga flood control projects na gawin na maayos ang kanilang trabaho. Ayon kay Ombudsman spokesperson Miko Clavano, dapat prioridad sa konstruksyon ng mga ito na magawa ang mga proyekto ng may kalidad at epektibo. Hindi raw kasi katanggap-tanggap na paulit-ulit nang naantala ang kanya-kanyang buhay ng mamamayan dahil lamang sa epektong dulot ng bagyo o malalakas na pag-ulan. So what we are doing here is, yes, after the fact, but still a reminder to the people and to those that are in charge of supposedly constructing these flood control or flood mitigation projects that we really have to produce projects that are of quality and that are effective so that we can go on with our lives despite heavy rains, no? Dahil hindi naman po pwede na every time ho na may bagyo or may ganung klaseng ulan, titigil lahat. The economy suffers, our security and safety suffers, and our health suffers as well. So these things that we are doing now are things that will affect that, hopefully to show that these types of anomalies in infrastructure projects are no longer acceptable. Dagdag pa ng opisyal, nakikisa umano ang Tanod Bayan sa panalangin lalo na sa mga naapektuhan ng pagbaha naranasan nitong linggo. Ang mga pangyayari anyang katulad dito ay nagtutulak sa Office of the Ombudsman o Tanod Bayan na gawin ito ang mandato at trabaho ng tanggapan. Aniyay, walang suspensyon ng trabaho sa Tanod Bayan upang may pagpatuloy ang kanilang mga ginagawa sapagkat mayroon itong direktang epekto sa mga taong apektado ng pagbaha. Ito po si Bombo Grant Hilario and this is Bombo Radio Philippines, the #1 radio network in the country. Your trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!